Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Mag-utol na tulpo, binagyo ng batikos. Senator Soto handang harapin mga traidor sa Senado. Baguhang kongresista, matapang na binira ang kabalbalan ni Escudero. Matapos ngang kastiguhin ni Senator Lacson ng grupong Duterte, abay binira naman ni Senator Soto ang isang ambisyosong senador. Matapos ipangalandakan ni Villanueva na panalo na at mananatiling Senate President ang kanyang tropa na si Escudero. Bagay na suportado din ng magkapatid na tulpo. Samantala, baguhang kongresista, matapang na binira at tinuro pa na si Escudero ang siyang punot dulo ng kaguluhan sa Senado at pagiging protektor sa impeachment trial ni Sara Duterte. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Wala pang eksaktong numero ilan ba ang sumusuporta kay Senate President Chis Escudero at sa posibleng mag-challenge sa kanya ni Senator Tito Soto. Pero nakausap natin si Senator Joel Villanueva at Senator Alan Peter Cayetano, pareha silang sinasabi kung ngayon ang botohan para sa pagiging Senate President, panalo na si Senator Chis Escudero. Ibig sabihin, mananatili siyang leader ng Senado. Just like the majority of the members of the incoming 20th Congress, I am also in support of the current Senate President. So ayun mga kaibigan, si Villanueva, ayan na, pinangalandakan na, talagang suportado niya ang kanyang tropa na si Escudero. Alalahanin natin mga kaibigan itong si Villanueva, isa yan sa 18 pumabor na ibalik yung kaso ni Sara Duterte sa Kamara. Isa yan mga kaibigan, yung sinasabi nilang si Boy Dila, si Villanueva. More than 13 or more than majority of the senators daw ang sumusuporta sa ngayon kay Senate President Escudero. Nalaman daw yan ni Senator Joel Villanueva dahil sa kanyang pakikipag-usap sa mayorya ng mga senador sa nakaraang 3 linggo. Bagamat sabi niya hindi raw siya ang nanligaw, hindi siya ang nag-gather ng votes for Senate President Escudero. Pero nandyan din naman yung posibilidad na mabago pa yan. Hindi pa yan yung final answer. Marami pang pwedeng mangyari sa 4 na linggo mula ngayon hanggang sa July 28 sa pagbubukas ng 20th Congress. Kung sakasakali na manalo nga at manatili si Senate President Chis Escudero at kung sakasakaling hindi pala rin ni Senator Tito Soto, automatic siya yung magiging minority leader. At sinabi niya ngayon, handa rin daw siya sa role na yan. Bagay daw kasi yan na hindi bago sa kanya dahil naging Senate minority leader din siya nung panahong Senate President si Nene Pimentel. Pero hindi pa tapos ang laban. Sabi ni Senator Tito Soto, kung siya pa rin daw ang mapupusuan ng mga kasamahan nila sa Senado na maging leader ng Senado o Senate President, bagay na handa pa rin daw niyang tanggapin yang trabaho at responsibilidad na yan. Tatanggapin ko. Di ako katulad kasi nung iba na nilalakad talaga na sila yung maging Senate President. Alam mo kasi pag minority leader ka, kailangan lahat ng batas na pag-uusapan ay alam mo. Handang-handa ako. In case na ako'y hindi ihalal ng ating aming mga kasama, handa naman ako mahalal as minority leader. Bagamat tumakbo siya sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, mismo si Pangulong Bongbong Marcos yung nangampanya para manalo sila. Sabi ni Senator Tito Soto, hindi ibig sabihin sunod-sunuran siya sa palasyo. Maging bahagi man daw siya ng mayorya o ng minority bloc, siya daw ay mananatiling cooperative pero critical na member ng Senado. Bagay na natutunan daw niya years back sa kanyang pagiging veterano. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Senator Soto, hindi tulad ng iba sunod-sunuran, lalo na kung meron din siyang kagustuhan. Kumbaga ex-deal mga kaibigan, di ba? Kaya ganyan yung ibang mga tumatakbo ngayon na ambisyoso. Tulad na lamang ni Escudero mga kaibigan, di ba? Pinapatagal niya itong impeachment trial ni Sara Duterte, siguro kapalit ng mga boto na susuportahan siya ng mga Duterte bloc dyan sa Senado para manatili siya bilang Senate President. Pero mga kaibigan, kung titignan ninyo kung sino yung may paninindigan talaga bilang maging isang mabuting leader o isang liderato, ay si Senator Soto. Di ba ang sinasabi ni Senator Soto mga kaibigan is mas mabuti na lang yung iluklok siya dyan sa pwesto na may paniniwala yung mga kasamahan niya sa kanyang kapasidad bilang isang leader ng Senado. Hindi yung nanliligaw, 'di ba? Nanlilimos, 'di ba mga kaibigan, na suportahan siya bilang Senate President kahit na puro kabalbalan naman yung ginagawa mga kaibigan, 'di ba? Tulad na lamang yung nangyayari ngayon dahil mga kaibigan, isang matapang, isang baguhan na kongresista
ang talagang binira itong kabalbalan ni Escudero. Oh, matindi to mga kaibigan. Isa ito sa siguro pwede nating abangan. Oh, kasi matindi yung mga banat niya dito, yung mga birada niya. Oh, ito nga si Congressman Eli San Fernando. Nako talaga, matindi to. Pahiya malala dito si Escudero eh. Oh. Abogado pa naman din. Sa konteksto lang po muna natin, no? Yung tanong po kasi na pabor o hindi, immaterial na po sa aming mga member of the House yan eh. Bakit ho? The Vice President has already been impeached. Ibig sabihin po, na-impeach na sa ng House ng 19th Congress. Yung articles of impeachment po, supposedly, nandoon na sa Senado. So wala na pong bearing kung tatanungin nyo kami, ikaw ba pabor o hindi, na-impeach na po si VP. So kailangan na pong mag-trial sa Senado. Ito po ang tingin namin dyan. Alam niyo po, si Vice President Sara Duterte herself said, she is more than willing to face the trial. Nung una, mga kaibigan, 'di ba? Nung sinasabi niya na tapang-tapangan, na sinasabi niya ng gusto kong humarap, 'di ba? Gumaganon si Sara Duterte, 'di ba? Nung una, sinasabi niya magkakaroon ng bloodbath sa hearing. Pero iba naman yung galaw niya at aksyon ng kanyang mga defense lawyer dahil pinapa-dismiss niya yung trial. Oh, yan ba yung gustong humarap? 'Di ba? Si Sara mismo ayaw niyang harapin yung kanyang kaso, gusto niya ma-dismiss. At ito din yung gusto ng karamihan na sumusuporta kay Escudero, lalo na yung mga karamihan na siguro sa 18 na senador. Yung mga 18 na senador, mga kaibigan, yan din yung sumusuporta kay Escudero. Naku talaga. Bakit hindi agad kinonvene ni Senate President Chis Escudero? Kaya anong nangyari po, nagkandaletse-letse, nagkagulo-gulo. Kaya po kami na nasa 20th Congress, hindi po namin mauna, tatawid ba sa atin? Tatawid ba sa atin yung impeachment o hindi? Kasi na-impeach na nung 19th Congress eh. So ang kailangan na lang po, yung trial doon sa Senado. Ngayon po, patungkol dyan, we are for accountability. Dapat, natin yan, ituloy natin yan. Kasi gusto rin ng mamamayang Pilipino at ng mga manggagawa na malaman kung ano ba talaga yung katotohanan. Let us take note of this. The trial is not tantamount to conviction. Ang pagkakaroon ng trial ay hindi pa yan conviction, hindi pa rin acquittal yan. Kaya nga po magta-trial eh. Kasi pakikinggan yung isang panig, pakikinggan yung isa pang panig. Then from there, yung mga senator judges, they shall make their decision based on the merits. Kaya kami sa kamanggagawa, sinasabi natin, mag-base tayo sa merits. Si Vice President Sara Duterte, sinasabi niya, ready kami humarap dyan. Ready kami humarap dyan. Bakit hindi? Ngayon po, debate pa eh. Debate pa hanggang ngayon, madi-dismiss ba? Magkakaroon ba ng trial o hindi? Sundin na lang po natin yung nakasulat sa konstitusyon, di po tayo maliligaw. At pagdating po dyan, tanggalin muna natin yung politically charged na pagtingin natin doon sa bagay. Sunod lang muna tayo sa kung ano nakasulat sa batas, sa konstitusyon. Sundan lang muna natin yun. Kasi again, ang trial ay hindi pa conviction or acquittal. Ang problema ni Senate, pansin niyo po, medyo nakatutok ako kay Senate President Chis, no? Binabanatan natin si Senate President Chis Escudero kasi siya po ang may cause ng gulo na yan eh. Siya po may cause ng gulo na yan eh. Tama. Hindi po siya makapagkaroon ng decision niya na this is the decision of the Senate as an impeachment court. Susundin niya lang yung nasa batas. I-dribble. Bakit? Meron po bang pinoproteksyonan si Senate President? Meron po ba siyang sinusunod na instructions? That's for him to answer. But for us, as members of the 20th Congress, we will respect what is written on the law. Maraming salamat, Representative Eli San Fernando. Diyan sa paninindigan mo na batikusin, birahin, buweltahan itong mga kabalbalan ni Escudero. Tama lang yan, nakakahiya kasi. Mantakin nyo mga kaibigan, baguhan na kongresista. Nilelekturan itong umugat na sa Senado. Tumanda na lahat-lahat sa Senado mga kaibigan. Pero eto pa rin, abogado pa man din itong si Escudero. Pero mga kaibigan, bakit ganun? Simple lang naman mga kaibigan, di ba? Yung sinasabi ng halos lahat. Sundin lang kung ano yung nasa Constitution. Hindi ka na talaga maliligaw dyan. Bakit ba kasi gumagawa ng kung ano-ano, nag-iimbento ng kung ano-anong termino itong grupo ni Escudero na pumapabor naman dito sa mga Duterte. Mantakin nyo naman kasi mga kaibigan, di ba? Pinapangalandakan talaga ni Escudero na posible na ma-dismiss yung kaso ni Sara Duterte agad-agad. Ang tindi. Isa pa mga kaibigan, bago ko makalimutan, yung sinasabi ni Escudero nung nakaraan lang, di ba sinasabi niya,
Ano ba yan? Parang hindi kayo nanunood ng mga history ng impeachment trial. Bakit? Nakalimutan nyo na ba? Sabi niyang ganon. Na nung panahon ng impeachment ni Corona, impeachment ni Erap, meron din naman nag-motion to dismiss. Sabi niyang ganon, di ba mga kaibigan? Alam nyo mga kaibigan, sinagot yan ng mga legal luminaries natin. At yung mga nandoon mismo sa impeachment court na yan. Katulad na Senator Soto, di ba? Senator Enrile. Alam nyo sabi nila mga kaibigan, ang sinasabi nila, bagamat meron yan, magmo-motion to dismiss, pero hindi yan yung tututukan ng mga senator judges kasi mas mahalaga sa kanila yung ipapakitang ebidensya. Pero itong si Escudero, mas gusto niyang tutukan yung dismissal ng kaso ni Sara Duterte. Yun po yung pinagkaiba doon. Kaya nga gumagawa ng sariling batas ito si Escudero. Kasi nga naman, siya yung bagong supremo, di ba? Anong sabi niya? Wala daw makakapigil sa kanya, mga kaibigan, di ba? Huwag daw siyang turuan. Kasi siya ay isang presiding officer sa kanyang impeachment court. Huwag daw turu-turuan. Magkikita-kita lang din naman daw sila dyan, itong mga prosecutor. Kaya sumunod na lang sila kung ano yung kagustuhan at ipag-uutos niya. Matindi talaga mga kaibigan. Kaya nasasabihan talagang sobrang yabang nitong si Escudero. Kaya naman mga kaibigan, yung mga kabalbalan ng mga grupo ni Duterte at ni Escudero, abay eto mga kaibigan, isang magaling na abogado. Sinampal ng katotohanan itong mga kailangan mag-aral talaga ng pagiging abogado, itong mga senador natin. Eto mga kaibigan, matinding birada ni Attorney Domingo Cayosa. Nakakahiya kayo, makinig kayo dito, oy! Kung sila ay faithful to the Constitution, malinaw po kasi sa salita ng Constitution, sa Article 11 at Section 3, Paragraph 1, malinaw doon na nakalagay na once an impeachment complaint is filed by the House of Representatives, trial by the Senate shall forthwith proceed. So trial, ibig sabihin, didinggin mo ang ebidensya at argumento ng magkabilang panig. Doon din sa Section 3, Article Paragraph 6, nakalagay din doon that the Senate shall have the sole power to try and decide impeachment cases. So, try and decide. So, pakinggan mo muna bago ka magdesisyon. Pangatlo, yung sinasabi na kahit sino dyan pwede mag-motion, kung yun ang nakakarami, edi yun ang masusunod. Saan ka naman nakakita ng korte na imbes na dinggin ang magkabilang panig, siya mismo ang mag-motion to dismiss? It will be great disservice to the Constitution and to the Filipino people. Kasi yung impeachment proceedings designed to be transparent. Makikita ng buong sambayanan kung anong nangyayari, anong ebidensya. Kaya nga open to the public, kayong media, ang laki ng role nyo dyan. Kung patuloy mo pa sa simula, wala pang lumalabas na ebidensya, magkabilang panig, that will be a disservice. Hindi natin malalaman ang katotohanan. At kung matino naman yung mga senator judges, papag-aralan din nila. Kasi in practically all tribunals, yung motion to dismiss is generally frowned upon. Kasi kaya nga, ang due process, ibig sabihin, masasalitihin mo, pakikinggan mo ang magkabilang panig. Kaya yung shortcut na motion to dismiss based on technicalities, in most tribunals, ordinary courts man yan, administrative courts, quasi-judicial bodies, frowned upon yan. Ang gusto ng proseso is pakinggan mo yung magkabilang panig. Yung technicality, sana wag nilang gawin yun. Pagdasal natin sila, para gawin pa rin nila ang kanilang trabaho, wag lang politikahan. And more importantly, maganda itong ginagawa nyo, tinatalakay nyo. Para sa ganun, mas maiintindihan ng taong bayan, ano ba talaga nakalagay sa konstitusyon. Para ito mga senador, mamabatas pa man din sila dapat ang nangungunang sumunod sa kataas-taasang batas ng Pilipinas. Yun nga mga kaibigan no? Sabi nga ni attorney, sana sila yung mauna. Dapat sila yung maging role model Kasi mambabatas din sila mga kaibigan, gumagawa sila ng mga batas. Pero mismo sila mga kaibigan, lawbreaker, di ba? Tapos, pag kinastigo ng kapwa nila mga abogado, di ba, na sinasabihan na mali yung ginagawa nila, ang irarason lang ng mga to, lalo na itong si Supremo, Escudero, dun, magsumbong kayo sa Supreme Court. Di ba mga kaibigan? Tulad nga ng sinasabi ng mga karamihan, bakit ba ganito yung ginagawa nila, ginugulo nila, di ba? Ang daming paikot-ikot. Kung samantalang, yung mga naunang impeachment mga kaibigan, halos okay naman Wala namang issue at all Kung susundan mo lang talaga, yung talagang rules.
Pero ito gumagawa mga kaibigan ng kung ano-ano. Kaya hindi natin maiwasan na batikusin itong mga kabalbalan ng mga karamihang senador mga kaibigan, di ba? Ano, ganun-ganun na lang? Nanakawin na lang yung pera ng taong bayan tapos ulit-ulitin, di ba? Bakit ganun na lang yung pagiging protektor nila dito kay Sara Duterte? O bakit sila natatakot na ibunyag at ilabas yung mga ebidensya sa taong bayan? Di ba mga kaibigan, pagkakataon na ito ni Sara Duterte na ipakita na wala siyang kinalaman o wala siyang ginagawang pagnanakaw o pagtatago o pagwaldas sa pera ng bayan. O di ba? Pero ngayon ang nakikita natin ganito, tinatakasan, takot sa trial. O bakit? Di ba mga kaibigan, makita lang natin yung mga ebidensya na yan. Okay na tayo. Bahala na kung anong gusto ng mga senador natin, kung i-acquit si Sara or i-convict itong vice presidente natin. O base ba ito sa lakas ng ebidensya o base ito sa pagkakaibigan nila? O, di ba? Pero again, hindi naman dyan natatapos ang lahat mga kaibigan, dahil sa mga susunod na eleksyon ay alam nyo na kung sino yung mga idediretso nyo sa basurahan, di ba? Ang nakakalungkot kasi minsan, madaling makalimutan ng mga kababayan natin itong mga pinaggagawang kabalbalan ng mga karamihan nating senador. O yung malapit-lapit na yung eleksyon tapos magbabait-baitan, tapos tutulong-tulong kunwari. O wag na. Kaya ngayon pa lang ilista na ninyo yung mga ayaw ninyo. Ngayon pa lang yung 18 senador, nako. Kung hindi yan magbago mga kaibigan, diretso na yan sa septic tank sa susunod na eleksyon mga kaibigan. Yun, kung sino man ang nangunguna sa kanila, Senate President, sa aking paningin, it is his moral and legal duty to educate yung kanyang mga kasamahan na baka yun ang susunod sa konstitusyon. Kasi mambabatas sila Hindi po ibig sabihin dahil pwede, gawin na nila. Ang dapat isipin nila, ano bang nararapat? Ano ba ang ikakabuti ng ating bayan? At ikakabuti ng magkabilang partido. Kasi pati ho yung pabor sa Vice President, di ba mas maganda na bigyan ng katuldukan ito? Yung pag ganun ka namang matinong sagot dyan o depensa, di sige, pakinggan natin yung kabila, pakikinggan din. Ano bang kinakatakutan natin, di ho ba? So, it will bring the much needed stability and finality dito sa issue na ito. Kasi matagal na ho ito. Di ba? Yung explain mo, saan mo ba dinagay yung pera? Sinasabing marami kang pera na wala sa, hindi angkop sa posisyon o pinagkakakitaan legal. Di sabihin po kung saan ba nanggagaling yan o wala talaga. Yung panatakot, mga ganun. So, I think they will do a disservice to the Vice President kung they will kill the impeachment and a technicality and worse, and a motion from the judges themselves. Yun na nga mga kaibigan, di ba? Nakakahiya kasi mga senador sila na dapat lang sana ang pagsisilbihan nila yung interes ng taong bayan, hindi yung interes ng kanilang amo, di ba? Nakakahiya kasi mga kaibigan na ginagawa nilang tanga at bobo yung mga kapwa nila Pilipino. O, di ba nakakahiya din tayo sa ibang bansa. Mantakin nyo mga kaibigan, di ba? Korte, tapos senator judge ka, ikaw mismo yung magdi-dismiss ng kaso. Dapat nga mga kaibigan pag tinatanong sila kung ano yung gusto nila sa impeachment, dapat sinasabi lahat nila. Tuloy dapat. O ganun dapat Kasi nakakahiya at harap-harapang pambabastos. Nanunumpa-numpa ka pa na magiging impartial ka. Tapos pagdating sa impeachment court, sasabihin mo lang din, motion to dismiss, no, motion to remand. Kakaiba talaga mga kaibigan yung mga senador natin ngayon. Minsan mga kaibigan, kasalanan din natin, 'di ba? Bakit? Kasi binoboto pa natin yung mga alam naman natin na wala din namang alam sa batas. O sikat lang, 'di ba? Meron diyan na tutulong-tulong kunwari, pero pagdating na nasa Senado na sila, abay alam nyo na kung ano yung karakas. O iisa lang yung kanilang pagsisilbihan. Kung hindi yung kanilang sariling interes, abay yung kanilang amo. Tulad ngayon mga kaibigan, 'di ba? Kailangan pa ba nating sabihin yung mga pangalan ng mga yan? Amoy na amoy nyo nga, di ba? Sabi nga nung isa dyan di ba? Si Robin Padilla. Kahit sunugin mo yan, mga ngamoy, Duterte. Kaya, number 1 ka pa man din. Tapos itong si Escudero, nako, mga kaibigan. Lintek, mga kaibigan talaga. Tapos, mga kaibigan, itong mag-utol na tulpo, abay binatikos. Big time na binatikos to ng mga loyalista kasi nga daw, bakit ba sinusuportahan pa nila itong si Escudero? Nakaka-disappoint daw. Pero hindi lang 'yan.
galit na galit din itong mga Duterte supporter. Oh. Dito kay Erwin Tulfo. Oh. Hindi dahil sa patungkol sa suporta niya kay Escudero, kundi yung paninindigan naman ni Tulfo pagdating sa impeachment. Kasi ang sabi niya mga kaibigan, gusto niyang matuloy yung trial. Gusto niyang makita yung ebidensya. Nako, doon naman nagalit yung mga alipores ni Duterte, mga kaibigan. Senator, sa impeachment, may we know where you stand? Kasi meron mga fears kasi na baka ulitin yung ni Senator Ronald De La Rosa or ng iba pang senator yung motion to dismiss. Papayag ba kayo na i-dismiss yung impeachment complaint kahit wala pang trial? It's hard to say right now na gusto ko ma-dismiss. It's already telegraphing my decisions in the future if I say dismiss or not to dismiss, di ba? I want to see the documents. I want to see the pieces of evidence. If there's enough, kung ako simple lang naman eh. You show me the piece of evidence. Kahit bukas, bigyan mo ako ng papel na isinubmit or pag-submit sa Senado, mabigyan kami ng kopya. I can tell you right away, you ask me. And I will say, sige, wag natin i-dismiss, ilaban natin ito. Pero kung wala naman talagang laman yung papel, kahit na gaano kapal yan, pero wala namang laman, then I'll say, no, let's dismiss it because it will be a waste of time. Senator, pa-clarify lang po, pasensya na. Sabi niyo kanina, pag-aaralan niyo kung dapat i-dismiss, kung wala naman laman. Ibig sabihin, you are open to the impeachment complaints dismissal kahit walang trial kung makita ninyo dun sa mga, siguro, yung maagang submissions? Dahil sa Section 11, it should go to trial. You cannot just be throwing it away, di ba? Parang there's something, no, there's a violation of the Constitution if we will not go on trial. What I'm saying is, bakit natin, I mean, we will hear that, tapos i-convict natin yung tao, wala naman laman, yung ika nga na pinadalang evidence dito ng Congress. What is it for, di ba? Well, we will be wasting time, we will be wasting a lot of money for this impeachment, kung wala naman laman, di ba? So I must really see it and I cannot decide. Pero wag naman yung wala pa, di-dismiss mo na, di pa naman nag-hear, di ba? Makikita mo lang naman yung mga piece of evidence pag nag-umpisa na yung trial. Dapat may trial. Of course, I would like to see that there's a trial. Ngayon, if there's not, ba't pa natin patagalin? Ako siguro, I'll be the first one to say, kung after few days, wala naman laman, then I will say, kahit nasa majority ako, I will say, teka muna guys, wait, wala naman laman nito puro hearsay ito then why don't we just dismiss this? Pero kung may laman naman, then let's fight. It will take 6 months, Senator Erwin Tulfo, then let's go for it. Para mabigyan naman ng chance yung taong bayan. They want to see. A lot of people are saying, we have the right to know if it's true or not. Yun yung hinahanap nila Is this true or not? Diba? Pati nga yung kampo ni VP, sabi niya gano'n, sige, fight. Kasi para once and for all, para sa kanya din naman yun once and for all, diba? Matuldukan na ito to get this over with. Parang Damocles sword ito na nakakuan sa ulo niya kung saan siya pumunta hanggat di matatry itong kaso na ito. Hanggat di siya ma-absolve, hanggat di siya ma-acquit, then mayroong laging agam-agam ang taong bayan na guilty ito Kailangan na i-try ito, let's try. And then I think we really have to listen to the people, to the public. Tama yan. Diyan may nagsasabi na we have the right to know. After all these people, you guys who elected us have the right to know. Diba? Hindi naman pwedeng itago yun. So it's just proper na, sige, let's go to trial. Di ba? Kailangan talaga matuloy yung trial, tapos makita ng taong bayan yung mga ebidensya laban nga dito kay Sara Duterte para mapatunayan din kung itong lahat ng ito ay peke lang, gawa-gawa o talagang may katotohanan na talagang itong vice presidente natin ay isang magnanakaw. Isa pa mga kaibigan na talagang harap-harapan talaga na panluloko sa taong bayan na talagang ginagago. Yung sinasabi ni Escudero na pwedeng i-dismiss agad-agad. Tapos pwede din ma-convict agad si Sara Duterte kahit hindi mo pa nakikita yung mga ebidensya. Basta magbotohan lang kung sino yung nakakarami, yun na yung masusunod, dismiss. Kahit wala pang nakikitang ebidensya. Sige nga ho, gusto nyo ba ng ganon? Kahit sino, nagmumukhang tanga Hindi mo kailangan maging abogado para intindihin yung mga sinasabi ni Escudero. Patawa mga kaibigan. Matindi talaga. Kaya naman, tama lang yung sinasabi dito ni Erwin Tulfo na ituloy ang trial, kailangan makita ng taong bayan yung mga ebidensya. Pero, yung pagsuporta niya dito kay Escudero, abay, bahala na siya dyan mga kaibigan.
kung bakit niya sinuportahan to. Alam naman natin mga kaibigan di ba? Siyempre, may mga ex-deal yan mga kaibigan. Tandaan natin, mga politiko pa rin yung mga yan. May mga kanya-kanya silang mga interest pagdating sa politika. Tulad na lamang ni Erwin Tulfo, 'di ba? Sinasabi niya may gusto siyang committee. Syempre, bago siguro ibigay ni Escudero, abay, tulad nga ng sabi natin, akin na muna yung boto mo at eto yung committee mo. Yan mga kaibigan. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share yung mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.